Ano nga ba ang pamamanikan? Ano-ano kaya ang mga klase nito? Sa panahon ngayon, ang mga kabataan ba ay pamilyar sa isang tradisyon ng Pilipino na pamamanikan? Balikan natin ang isang tradisyon na unti-unti nang nawawala. Ito ay nanggaling sa salitang panik na ang ibig sabihin ay pataas o pumanik sa baitang ng hagdanan. Ito ay isang tradisyon na isinasagawa kapag ang babae at lalaki ay nagkasundong magpakasal. Formal na hinaharap ng lalaki ang mga magulang ng babae upang hingi ng kamay nito para magpakasal. So, yung pamamanhikan ay isang formal na ginagawa ng lalaki sa magulang ng kasintahan niya para magkaroon siya ng blessing para pakasalan yung babae. Pamilya ng babae for para kasal. Pamamagitan ay yung pagsusuyo sa magulang. Ang lalaki, dala ang magulang pupunta sa babae. May dalang pagkain, hindi ko gagastos ng lalaki. Siya ang gagastos, hindi lang kami ng babae. Maraming gastos yung pamamagitan, depende sa kulturan po, ano ba lang sa probinsya. May kanya-kanya. Di ba may dawry? Diba yun yung pinupuntahan ni lalaki sa bahay ng babae? Yun, diba? Yun lang. Basta kasama mo yung magulang mo sa bahay ng babae. Tapos babae. Sa work, nasa office ako, nasa production siya. Ano yun, parang company ng mga wires and cables. American Wire and Cable. Ako nasasagot. Kasi siya ako yung taong maboka. Ano daw siya? Ang sabi niya, less talk, less mistake. Yun na lang yung sinasabi. Ang misteryoso. Man of few words. Hindi ko nga alam kung paano yun. Parang MU lang, ganun. Hindi, wala yung mga ganun, mga OA na, ay, oh yes. Nagka-developan lang. Oo. Ay, ang galing. 1 year. Yun yung time na parang masigasig siya, nagpapakalsing, basta pa-cute siya. Ay, kami, group date. Oo. Sinabi ko sa kanya na mag-aasawa na kami. Kaya sinabi ko sa mga magulang ko na mamanikan. Pagkain. Ano nang uso nun yun? Ganun ang tradisyon pati. Tradisyon namin sa Batangas yung ganun. Kano mamanikan, nagdadala ng pagkain sa nobya, sa nililigawan. Siguro kasi hindi naman ako mayabang. Okay naman. Siyempre, dumating silang tao naman, so tanggapin mo rin sila welcome mo rin sila ng maayos. May proseso, ganun. Parang hindi yung kagaya, text, okay na. May kasama kaming Kasama niya yung lolo. magtatanda, parang Lolo. spokesman, siya na magitan, Yeah. moderno na. Oo, yung pagka nag-propose na lalaki, yung nobya lang ang magkasama. Noon pag pamanikan magkakasama, parents ng lalaki tsaka babae. Sila nag-uusap. Sa 44 years namin kasal, never kami may fight. Masaya kasi ako, ayaw ko lang malungkot. Maganda yun kasi parang pinapakita ng pamamanikan na talagang desidido sila. At saka gusto nila yung mapapangasawa ng kanilang anak. Na hindi yung basta ka nalang uuwi sa kanila sino ba itong alien na ito? Kaya nag-decision ako mag-asawa. Stable naman ang trabaho ko. Kaya naisip ko, kaya ko na mag-commit. Nakita ko siya na lagi ko siya nakikita pagka bumababa siya galing sa opisina, papunta na production, papunta siya sa kantin. Kaya naisip ko, yun na siguro yung destiny kong mapangasawa. Hindi rin naman, kasi gano'n na nga, desidido na nga eh.
Kaya wala na yung kaba-kaba. Ang pinagkaba ko na lang nung Gastos. yung gastos. Kasi nung decide ako mag-asawa, ito nga may sahod ako. Pero hindi ko naman naipon. Paano siya? Para lang ako ng kapatid. Saka isa pa, alam mo na ang yata na medyo Magiging. si Ano naman? Magaling siyang magsalita. Nagkakilala kami sa isang bar and restaurant sa Quezon City sa In January, sabay off the grill. Off the Grill. Pumunta ako doon kasi may yung isang magsishow doon, kaibigan ko. Then pagdating ko doon, nakita ko siya at saka yung brother niya na kumain. Tapos, paano yung tingin niya sa akin? So, na-download siya din hanggang sa nagkaroon ng chance na nagkatabi kami ng upuan. Tapos, ginausap ko na siya. Comment ka ba? Haba ng hair ko nun. Hi, hello muna. Saan ka gano'n? Nagbakasyon Tapos ka ba? Ganyan. Eh, that time, nagbakasyon ako. Tapos, kasama ko na yung brother ko. Kumain lang kami, ganyan. Tapos, yun. Challenges, wala naman. Mostly kasi fun yung nangyari ng isang buong taon namin na bago kami. Yung mga months na bago kami kasal. Yung problema lang ng pag hindi tayo magkikita. Nung hindi pa tayo magkasama. Kasi nasanay nga tayo lagi magkasama eh. Kasi halos araw-araw talagang magkasama kami. Inisip ko na lang na nag-decide na kami na magpakasal na kami dahil kumbaga doon din naman siya pupunta eh. Ang inaano kasi na dito yung time. Kumbaga doon din naman kayo papunta, ba't hindi pa gawin sa ngayon? At least mas magagawa niyo pa yung mas may enjoy niyo pa yung time na magkasama kayo compare doon sa panailangan labas yun. Oo, namanhikan kami. Sa amin kasi, yung difference, hindi lumilito yung babae, hindi umuupo, hindi ako uupo together na mag-uusap sila, hindi. Sila lang mag-uusap-usap, yung mother, father niya, siya, at saka yung mga guardians ko. Pero ako, wala ako sa scene na yun. Yun yung nangyaring pamamanhikan. Mga pagkain, magdadala, tapos yung mga napag-usapan tulad ng, kasi sa amin yung may mga dory, kung ano man yung ibibigay mo, like yung pera o kaya anything na like pwede yung sasakyan, ganyan. Pero hindi mo naman dadalhin din yung sasakyan na ganyan. Pero like, sa sulat na lang na ito ibibigay ko, ganyan, ito yung mga po pwede, gano'n. Sa part ko, hindi naman kinabahan dahil syempre wala namang dapat ikakaba dahil ano naman, malinis naman yung ano mo eh, intention mo. Basta ang sinabi lang doon na, basta, okay, mahal niyo bang isa't isa, mahal niyo ba siya, ganyan. Pero syempre, ang sa Islam, pagka magpapakasal ka, kailangan Islam ka din. Kumbaga, Muslim siya, tapos ako hindi Muslim. Pag nagpakasal ka, dapat mag-convert. Convert ako papunta Islam. Pag yun ang pinaka-challenge sa kanya. Kung talagang mahal mo siya, willing ka, ganyan, kailangan i-embrace mo din yung religion namin. Ganyan. Ang tawag namin doon is yung turul tayma, yung term. Turul tayma is like, tayma means acceptance. Pupunta ang magulang, ito ang alay namin sa anak ninyo, bilang ang bibigay ko sa kanya is yung tinatawag na dory, pwedeng pera yon, halaga ng pera, o kaya gold, alahas, kung ano man na pwede rin magsasakyan, any property, house, and lot, yung mga ganun bagay, yung usually na ginagawa sa pamilya. Tradition kasi yun para makita rin ng side ng babae na kaya mong buhay yung anak Yun nila. yung meaning doon. Kasi para sa parents, kumbaga parang secured na, ma-safe yung anak mo na magpakasal. Nabago, mas naging na kami. Nag-isip kami kung paano kikita talaga. Dati kasi inisip namin kung paano lalabas, saan pupunta, puro gastos in short.
Nung maging mag-asawa na, ang iniisip namin, paano kikita. Pag pumasok sa pag-asawa, future na iisipin. Yun yung major na pagbabago sa pag-aasawa. Hindi lang sarili mo yung iniisip mo. So parang partner kayo. Since may partner ka na, dati parang mag-isa ka. Ito, kailangan mo na i-consider yung ano mo. So parang yung partner mo. So parang kung ano, lagi kang may co-consult, or pupunta ka sa ganito, or kung pwede ba. So parang siya na yung, parang naging best friend mo. Kahit nga sa sing-sing, hindi rin ako sanay na naka-sing-sing. So lagi niya akong pinapaalalahanan na yung sing-sing mo, nasaan na? Ano ko ako nga? So, ganun lang. No, tapos pag hindi ka sanay na merong nasa ka na ba? Di ba yung mga ganun na usual, mga Hindi na ako sanay na gano'n, na hinahanap ako, ganyan. So ngayon, may mga gano'n na. Para meron ng time in tsaka time out. Importante kasi yun, syempre, pagka namanhi ka na, di ba? Is papayagan na kayong lumabas, na kayong dalawa, ganyan, hindi na maghihigpit. Hindi na sila nag-alala na mapupunta si Sarah sa amin kasi na-meet nila yung magulang ko. Natanggap naman kasi siya. Mahalaga yun. Pero sa Islam kasi, hindi po pwedeng, kumaga parang wala kasing boyfriend and girlfriend dyan eh. Diretso kasi yan na pagka gusto mo talaga yung babae, kailangan mo lang magsabi at mamanhi ka na agad-agad sa magulang ka agad. Yung sa ngayon kasi, siyempre yung mga kabataan ngayon nga parang masyadong open. So, importante rin kasi yung magkakakilala yung side ng babae at saka yung side ng lalaki. So, hindi nyo alam, baka maya pala, magkakaaway pala sila. At saka formality, kailangan yan. Pamamanhikan ay bilang respeto yan. sa magulang ng babae. Kumbaga sa both parties, babae at sa lalaki. Oo. Basta lang, as long as gusto niyo yung isa't isa, wala naman dapat naidahilan para hindi kayo mamanhikan. Huwag nating kakalimutan na tayo ay galing sa bansa na pinapahalagan at tinuturing na sagrado ang kasal. Iba't iba man tayo ng kaugalian at tradisyon, pero pare-parehas lang ng paniniwala tungkol sa paksa na ito.